Trixie's point of view. Natigilan ako sa pagpasok sa loob ng opisina ng aking boss dahil sa aking nakita. Hindi ako makahakbang dahil sa matinding gulat. Hindi ko inaasahan ang nakikita ko ngayon. Nakita ko kasi si Sir Joel na nakatayo sa harap ng kanyang desk. May hawak siyang malaking bulaklak at isang paper bag. "Pumasok ka, Trixie," wika niya. Kumurap ako saka pumasok na. Maingat kong isinara ang aking pinto bago ko siya hinarap. "Bakit niyo pala ako pinatawag, sir?" Ngumiti siya sa akin at lumakad palapit para lang ibigay sa akin ang bouquet ng bulaklak at saka ang paper bag. Nagdadalawang isip ako na tanggapin ang mga ito. "Sir, hindi ko." "Alam kong nagulat ka, pero hindi ko na kaya na tanawin ka lang, Miss Trixie. You've been working with me for 2 years now. Isa ka sa mga nagtagal na sekretarya ko. At hindi ko maiwasan ang mabighani sa'yo. Gusto ko sanang manligaw." Hindi ako nakapagsalita. Wala akong nagawa kung hindi ang tanggapin ang bigay niya. Ngunit hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Manliligaw si Sir sa akin? Gusto kong malaman ng sagot, ngunit alam ko rin na gulat ka pa. Kaya hahayaan mo na kitang iproseso ang lahat. Maghihintay ako. Napalunok ako at humigpit ang hawak sa bigay niya. 2 taon na ako nagtatrabaho rito bilang sekretarya niya. Ngunit kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng feelings sa kanya. Kasi pumasok ako sa kumpanya niya para magtrabaho lamang. Hindi ko pa nasubukan ng maligawan o kahit ang mag-boyfriend. Yun ay dahil pagtungtong ko agad ng 18, ako'y pinagkasundo agad sa isang mayamang pamilya sa aming probinsya, kapalit ng lupa. Walang kahit na sinong nakakaalam na ako'y may asawa na. Kasi mas pinili kong itago ito ngayong nandito ako sa syudad. Hindi ko pa kailanman nakakasama sa isang bubong ang aking asawa. Dahil alam naman namin pareho na ang nangyaring kasal sa aming dalawa ay purong negosyo lamang. Ngayong may nanliligaw sa akin, anong gagawin ko? Tatanggihan ko ba dahil lang sa may asawa na ako? Gusto ko ring maranasang maging normal na tao. Ang maikasal na sobrang bata pa ay nagbigay sa pamilya ko ng magandang buhay. Ngunit kapalit nito ay ang aking kalayaan. Pasensya na, Sir Joel. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Nakapagsalita na rin ako. "What do you mean? May boyfriend ka na ba? Kaya mo ko tatanggihan? Wala akong napapansin na may kasama ka, Trixie." Hindi ko na dapat ito sinasabi. Nagtatrabaho ako sa kumpanyang ito nang hindi yun sinisiwalat. Kasi alam ko na maghihiwalay din kami lalo na kapag nakahanap na ng babae ang asawa ko. Ang katotohanan may asawa na po ako. Namilog ang mga mata ni Sir at napaatras. "Ha?" Nakagat kong ibabang labi ko sa kanyang reaksyon. Kasal na po ako ngunit itinatago ko lamang ito. Bata pa po ako nung maikasal ako, Sir. Hindi ko pwede sinabi kahit na kanino kasi nahihiya ako. 7 taon na kaming kasal ng asawa ko ngunit kailanman hindi ko pa po siya nakakasama sa isang bubong. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking kamay. "Is it an arranged marriage?" "Opo." "Hiwalayan mo siya. Hindi ka dapat kinukulong sa kasal na walang pagmamahalan. Ako gusto kita. I can take care of you. Love you. Gustong gusto kita, Trixie." Napasinghap ako. "Huwag kang manatili sa relasyon na ganyan. Ikaw ang kawawa sa huli. Bata ka pa. Give yourself the freedom to choose a man. Hayaan mong may manligaw sa'yo at iparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka." Para akong natauhan sa sinabi niya. "I will wait, Trixie." Wala sa sariling napatango ako. "Salamat, Sir." Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Hindi ko gusto ang aking boss ngunit mabait siya. Sakto lang din ang itsura at matanda sa akin ng 5 taon. Mula nang matanggap ako bilang sekretarya niya, hindi siya kailanman naging malupit sa akin. Kaya ang swerte ko na nagustuhan ako ng kagaya niya. Kung sakaling pagbibigyan ko siya, mararanasan ko mga bagay na hindi ko nararanasan noon. Kaya naman nakapag-isip na ako ng tama. Nakapag-desisyon akong umuwi sa probinsya after 7 years para puntahan ang aking asawa. Kung wala lang social media, halos nakalimutan ko ng itsura ng binata. Matapos kasi naming ikinasal, lumayo agad ang aming landas. Ako tinapos ko ang aking eskwela sa syudad. Siya naman, namamahala na sa kanilang farm sa murang edad. "Talagang uuwi ka, Trixie?"
Maligayang wika ni Mama sa kabilang linya. Narito na ako sa loob ng air-conditioned bus na siyang maghahatid sa akin sa probinsya. Halos 100 kilometro ang layo. Ang aking pamilya ay trabahante ng mga Lopez sa farm. Ibig sabihin, boss ng pamilya ko ang asawa ko. Oo, uuwi ako, Mama. Aba, mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Iaanunsyo ko to kay Japet nang sa ganun malaman niya na uuwi ng asawa niya. Palihim akong napairap. Wala namang pakialamang lalaking yun sa akin. Hinayaan nga niya ako sa syudad. Siguro hinihintay niya na magkaroon ako ng kabit para mahiwalayan ako. Ikinasal lang naman ako sa kanya para mabigyan ng pamilya ko ng sariling lupa. Ako wala akong ibigay sa kanya. At hindi na yata nila kailangan kasi nasa kanila na ang lahat. Baka 4:00 ng hapon ang dating ko. Wag mo na lang pong sabihin. Ano ka ba? Kailangang malaman ni Japet ito lalo na't 7 taon kayong hindi nagsama. Mabutit mabait sa Japet para pagbigyan ka sa gusto mo. Hindi kanya kinukulit na umuwi rito kahit may obligasyon ka sa kanya. Napabuntong hininga ko. O sige na, Mama, ibababa ko na ito. Mahaba pang biyahe ko. O sige anak, mag-iingat ka ha? May ipon na ako sa 2 taon kong pagtatrabaho. Hindi naman kasi ako sumasama sa mga gala ng mga katrabaho ko. Ngayong uuwi ako sa amin sa unang pagkakataon, makakalanghap na ako ng sariwang hangin. Nakatulugan ko ang mahabang biyahe. Nagising lang ako nang ginising ako ng konduktor at sinabing nandito na ako. Talaga po? Inayos ko ang aking sarili at tumayo. Oo, akin na pong bag mo. Tutulungan na po kita. Hinayaan kong konduktor na dalhin ang bag ko. Pagbaba ko, ibinigay niya ito sa akin bago siya pumasok sa bus at nagpatuloy na sila sa biyahe. Nang tingnan kong oras sa aking relo, 4:00 na ng hapon. Anak! Sa kabilang kalsada, nakita ko sila Mama at Papa. Nakasuot pa sila ng boots at si Papa may sombrero pa. Pareho silang kumakaway sa akin. Malaki ang mga ngiti. Ako na mismo ang tumawid at sinalubong ko sila ng yakap. Ma! Pa! Namiss ko kayo. Ang ganda-ganda mo anak. Nakakaganda bang tubig ng syudad? Humagikhik si Mama. Miss ka na namin anak. Habang dumadalaga tumatanda rin kami. Emosyonal na wika ni Papa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa sinabi niya. O siya, gusto mo bang magtungo muna sa bahay? Nariyan po ba si Japet? Nagningning ang mga mata ni Mama nang banggitin ko ang pangalan ng asawa ko. Miss mo na rin ba siya, anak? Mama, alam mo namang nagpakasalang ako para magkalupa tayo. Hinahanap ko siya kasi may mahalaga akong sasabihin. Siya ay nasa farm, anak. Ha? Wala siya sa opisina niya? Tuesday and Thursday lamang si Japet nag-oopisina. Kadalasan ay nasa farm na siya. Tumutulong sa amin. Ano, pupuntahan mo ba? Oo, Mama. Ayos lang ba? Oo naman. Hihintayin ka na lang namin sa bahay, ha? Magluluto kami ng papa mo. O, sige po. Hindi ako nagpunta sa bahay ni Japet kung hindi dumiretso ko sa malawak niya na farm. Nakilala ko ng mga nadadaanan ko na trabahante. Kaya binati nila ako. Ma'am Trixie, umuwi ka na pala. Si Sir bang hanap mo? Opo, nasan po siya? Nasa baboyan, ma'am. Nanganak kasi ang isang baboy Gusto mo ba ihatid kita ron? Hindi na po, ayos lang ako. Maraming salamat po. Bumati rin ako sa iba at itinuro nila sa akin ang baboyan ng itanong ko. Malawak ang lupain ng mga Lopez. Sa pagdaan ko, nakita ko ang iba't ibang hayop na nagbibigay sa kanila ng income. Ang trabaho naman nila Mama ay ang sa kabilang lupain nila Japet. Naroroon ang mga pananim na palay, tubo, sugarcane at iba pa. Pero sa pagkakaalam ko, mas maalam si Japet sa mga hayop kasi graduate ito at isa ng ganap na veterinarian. Hindi ko maiwasang manliit sa aking sarili. Ang laki kasi ng narating ng asawa ko samantalang ako, sekretarya lang ng isang kumpanya. Malaki naman ang sahod ngunit alam ko sa sarili ko na hindi talaga ganito ang gusto kong trabaho. Nakarinig na ako ng iyak ng baboy nang ako'y papalapit. Hindi maiwasan ng puso kong magtambol ng mabilis kasi ito ang unang pagkakataong makikita ko muling si Japet sa personal. Oh my gosh! Ang cute! Natigilan ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Kumunot ang noo ko at binilisan ang lakad
hanggang sa nakarating ako. Kita ko ang pagsinghap ng trabahanteng nakakita sa akin. Ngunit ang aking mga mata, nasa babaeng nakahawak ang isang kamay sa hubad na balikat ni Japet, habang pareho silang nakasquat. Nakatalikod sila mula sa aking paningin kaya't hindi nila ako nakikita. May hawak na biik ang asawa ko na bagong labas lang ng nanganak na baboy. Tanging pantalon lang suot niya at pawis na pawis. Pero ang kamay ng babae na may sexy na damit na nakapatong sa kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Umatras ako ngunit may naapakan akong tuyong dahon, kaya't nagbigay ito ng ingay. Napalingon si Japet at nagtama ang aming paningin. Umawang ang kanyang labit na patayo, hawak pa rin ang biik sa kanyang kamay. Napatayo rin ang babae at kunot noong napatingin sa akin. Babalik na lang siguro ako bukas, mukhang may ginagawa ka pa. Sambit ko tatalikod na sana nang magsalita siya. Akala ko nakalimutan mo nang may asawa kang naiwan dito sa probinsya. Nilingon ko siya. Pinahawakan niya sa trabahante niyang biik at ang kasama niyang babae, namilog ang mga mata. Nako, nanlalandi siya pero hindi niya alam na may sabit pala. Amara, siya si Trixie. Siya ang asawa ko. Pakilala ni Japet sa akin. Napakurap-kurap ang babae. Totoong may asawa ka na? Oo, kaya't hindi ko mapapaunlakan ng gusto mo, Amara. Kita ko ang kirot sa mga mata ng babae. Hindi naman ako magtatagal, Japet. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Huwag mo namang i-reject ng ganyan ng dalaga. Sambit ko na nagpakunot sa kanyang noo. Tumikhim ako. Kung tapos ka na, gusto sana kitang makausap sa opisina mo. Ngumiti ako sa babae na ngayon ay hindi na maipintang mukha. Mauuna na ako. Tumalikod na ako at iniwan na sila para magtungo sa opisina na nasa loob ng bahay ni Japet. Ilang minuto ang hinintay ko sa loob. Sa sobrang bored ko, nagawa ko pang tingnan ang mga certificates at medalya na nakuha ni Japet mula nang mag-aral siya hanggang sa hawak niya ng farm nila. May mga litrato din siya. Kadalasan, formal ito. May family picture din. Ngunit ang panghuli, natigilan ako. Sobrang bata pa namin dito. May wedding picture siya na iniligay dito. Napalunok ako. Natigilan lang ako sa pagtingin ng bumukas ang pinto. Agad akong lumayo. Pasensya na kung natagalan. Naligo pa kasi ako dahil kanina pa ako sa farm. Paliwanag niya't dumiretso sa kanyang desk. Nasaan na yung babae? Hindi mo isinama rito? Ba't ko isasama? Tayo ang mag-uusap. Gusto ko sanang tanungin kung kaano-ano niya yon, pero naisip ko agad na baka masyado akong pakialamero sa buhay niya. Hindi naman kami nagsama bilang mag-asawa kahit na ikasal kami sa simbahan. Mas inuna namin ang mga pangarap namin. Ano bang gusto mong pag-usapan? Huminga ako ng malalim. Gusto ko sanang ipaalam sa'yo na tama na siguro yung 7 taon nating kasal. Deserve natin ang kalayaan, Japet. Hindi mo na kailangang tanggihan ng babaeng yun kasi nandito ako para makipaghiwalay sa'yo. Bahagyang tumagilid ang ulo niya sa aking sinabi kasabay ng pagsalubong ng kilay niya. Anong rason? May gustong manligaw sa akin. Gusto kong subukan ng ganong klase ng buhay. Sa loob ng 7 taon kahit hindi tayo nagsama, hindi ako kailanman nakipaglandian sa iba kasi alam ko na bawal yun. Ngayon tumatanda na tayo at alam natin pareho na walang pagmamahal ang kasal. Kaya gusto ko ng kalayaan mula sa'yo. Gusto kong kumilala ng iba nang hindi nakukonsensya. Magpa-file ako ng annulment. Umigting ang kanyang panga. Sa tingin mo, pagbibigyan kita sa gusto mo? Bakit hindi? Hindi ba maganda ito para may kalayaan ka na rin makipag-date sa mga babae? Pareho tayong nakulong sa kasal nito. Wala kang benepisyo sa akin kit mas mabuting maghiwalay na tayo. Gusto mo ba yung manliligaw mo? Napasinghap ako sa kanyang tanong. Hindi, pero manliligaw siya. Yun ang essence ng panliligaw. Sigurado naman ako na magugustuhan ko rin siyang pabalik pagdating ng araw. Hindi na siya sumagot sa sinabi ko. Kita ko ang lungkot sa kanyang muka. Hindi niya siguro inaasahan na ganito ang bungad ko sa kanya. Japet, ano na? Payag ka ba? Hindi mo pa nga nagagampanan ng pagiging asawa mo sa akin pero nakikipaghiwalay ka na. Pero nire-respeto ko ang gusto mo mangyari. Nagkaroon ako ng pag-asa. Papayag ako sa gusto mo. Ayoko namang makulong ka sa akin lalo na't hindi mo naman ako gusto. At tama ka nga, mahaba ng 7 taon.
Hindi ko naisip yon dahil palagi akong busy. Mabait naman pala itong si Japet. Mukhang madali siyang kausap. Ngunit, ha? Ngunit ano? Bago mo ako hiwalayan, kailangan mo munang gampanan ng pagiging asawa mo sa akin. Ha? Makakapaghintay naman siguro yung manliligaw mo, di ba? Anong ibig mong sabihin, Japet? Bilang ambag mo sa relasyon na ito, bibigyan mo ako ng anak, kapalit ang hiwalayan nating dalawa. Namilog ang aking mga mata. Ano? Yun ang kondisyon ko, pero kung ayaw mo akong bigyan, ayos lang. Hindi rin tayo maghihiwalay. Napahampas ako sa lamesa niya at mariin siyang tiningnan. Bakit kailangan kitang bigyan ng anak? Anong tingin mo sa akin, baboy? Pwede ka namang manghingi ng anak sa magiging asawa mo pagkatapos nating maghiwalay. Asawa kita ngayon, kaya sa iyo ko hihingi. Kung hindi mo yun maibibigay, hindi ko rin ibibigay ang gusto mo. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Padabog kong isinara ang pinto ng kanyang opisina sa sobrang inis. Ginulo ko pa ang aking buhok. Hindi ko akalaing arogante pala siyang lalaki. Akala ko pa naman mabait siya. Hindi pala. Gusto niya ng anak mula sa akin? At kung hindi ako papayag, hindi siya makikipaghiwalay? Anong gusto niya? Forever kaming ganito? Inis na inis akong umuwi sa bahay. Napansin agad yun ni Mama. Kaya't agad niya akong dinaluhan. May dala pa siyang sandok. Bakit busangot ang pagmumukha mo, anak? Ano bang nangyari? Wala ma, naiinis lang ako kay Japet. Bakit? Ma, gusto ko na siyang hiwalayan. Namilog ang kanyang mga mata't na ibaba niya ang kanyang sandok. Ha? Bakit mo gagawin yan? Ayaw mo ba sa kanya, anak? Ma, 7 taon na kaming kasal, okay? At isa pa, may kanya-kanya kaming buhay. Inalok ko siya ng hiwalayan pero ayaw niya kung hindi ko siya bibigyan ng anak. Anong akala niya sa akin, baboy? Hinaplos ni Mama ang aking nanginginig na mga kamay. Bakit mo naman kasi kailangang makipaghiwalay, anak? May nagugustuhan ka na ba sa syudad? Napatingin ako kay Mama. Gusto ko lang pong maranasan ng normal na buhay, Mama. Gusto kong maranasan na maligawan. Yung boss ko, si Sir Joel, gusto niya ako ligawan. Hindi niya yun magagawa kung kasal ako. Napangiwi si Mama. Gusto mo ba yun, anak? Mas gwapo pa si Japet kaysa doon. Nakita ko sa litrato na sinend mo dati. Mukhang matanda na yun at konti na lang ang buhok sa ulo. Ma naman, seryoso ako. Abay, seryoso din naman ako. Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo makipaghiwalay para manligaw ang boss mo? Gusto mo ba siya? Hindi pa. Huwag kang magpaligaw. Umuwi ka na lang dito at maging asawa ni Japet. Mabuting tao ang asawa mo, anak. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte sa kanya. Ni minsan hindi ko siya nakikitang ng babae kahit wala ka rito. Sa tuwing irereto siya, sinasabi niya palagi na may asawa na siya. Anak, umuwi ka na lang dito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Gusto ko ang buhay syudad. Maingay at ramdam ko ang buhay doon. Nagtiis nga ako ng ilang taon doon. Mula nang mag-aral ng kolehiyo hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Ma, sana pagbigyan mo ko. Kay bata ako pa nang maikasal. Ngayon gusto kong ibalik ang pagkatao ko sa pamamagitan ng paghihiwalay kaya. Sige na nga, bibigyan ko siya ng anak. Basta't ibigay niya lang sa akin ang kalayaan kong umibig. Hindi na ako nagtagal sa probinsya. Bumalik agad ako sa syudad para lang magpasa ng resignation letter. Kita ko ang paglungkot ng mukha ni Sir Joel habang binabasa ang resignation letter ko. Alam kong mas may malalim pa na dahilan, Miss Trixie. Pwede ka namang maging tapat sa akin. Ano bang tunay na dahilan? Dahil ba gusto kitang ligawan? Hindi naman po, sir. Kailangan ko lang talagang mag-resign kasi kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Umuwi kasi ako nung nakarang araw. Sana maintindihan mo po, sir. Palusot ko kasi ayokong sabihin na uuwi ako para magpaanak sa asawa ko kapalit ng hiwalayan namin. Wala ka na bang balak na hiwalayan ng asawa mo? Natigilan ako ron. I can wait, Trixie. Wala akong ibang babae na nagustuhan kung hindi ikaw lang. I will wait until you make up your mind. Hindi mo kailangang maghintay, sir. Ayokong paasahin ka. Alam ko na hindi mo ako paaasahin, kaya maghihintay ako. Kailan ka babalik rito? 1 taon na akong mamamalagi sa amin. Nalaglag ang kanyang panga. Ibig sabihin din nun, makakasama ko na po sa iisang bubong ang asawa ko.
Natahimik siya. Pasensya na sir, hindi ko talaga maibibigay ang gusto nyo. Pero kapag po sakaling hiwalay na kami at gusto mo pa rin ako, may tsansa ka naman po. Pero mas maganda kung wag ka na lang pong umasa. Ayoko pong makasakit ng ibang tao lalo na sa'yo. Napakabait niyo pong tao. I understand. You may go now. Umiwas siya ng tingin sa akin kahit napatango na lang ako. At saka lumabas na ng kanyang opisina. Nag-render ako ng ilang linggo bilang sekretarya ni Sir bago ako tuluyang umalis sa kumpanya. Yun ay upang maging smooth ang transisyon, lalo na hahanap pa sila na ipapalit sa akin. Hindi na ako masyadong pinapansin ni Sir at ayos lang naman yun. Isa man sa dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay ay para malaya na akong magpaligaw ng iba. Hindi pa rin ako nakakasiguro kung kailan at ayokong umasa siya sa akin. Matagal ang proseso ng annulment, kaya ayokong i-take risk yun. Matapos ang ilang linggo kong pag-render, niligpit ko na ang aking mga gamit. Napansin ko agad ang isang rosas na nakalagay sa ibabaw ng laptop ko. Napasinghap ako. Kinuha ko ang sticky note sa gilid at tahimik na binasang nakasulat. I will wait for you, Trixie. Napalunok ako saka napabuntong hininga. Buti sana kung nakaramdam ako ng kilig kaso hindi. Bato yata itong puso ko na kahit may rosas na galing sa isang lalaki, hindi yata tumatalab sa akin. Ganito siguro kapag sa una pa lang, tinatak na sa isipan ko na may asawa na ako. At gusto kong baguhin yon. Gusto kong kiligin at hindi yun maibibigay ng asawa ko. Kaya dapat lang kami na maghiwalay. Japet's point of view. Wala sa sariling napaikot ko ang aking swivel chair habang hawak kong impormasyon ng boss ni Trixie. Siya si Joel Chu at siyang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Tiningnan ko ang kanyang muka't natawa. Ni hindi man lang ako kinabahan. Hindi ako natakot. Alam ko na hindi niya magugustuhan to. Mas matanda pa sa kanya at mukhang boring. Napailing na lang ako't naibaba ang papel sa lamesa. Hindi naman mahirap ang request ng dalaga dahil kahit ako, gusto ko nang kumawala sa kasal na wala namang patutunguhan. Naikasal lang siya sa akin dahil sa kagustuhan ng pamilya ko na mabigyan ng kanilang pinakamatagal na trabahante ng sariling lupa. Hindi ako makatanggi dahil nag-aaral pa ako. 20 anyos at umaasa pa sa magulang. Kaya nang mag-aral ang dalaga sa syudad, hinayaan ko na lamang siya kasi hindi ko rin naman kailangan ng asawa. Ilang taon din kaming nagkawalay at sa totoo lang, hindi ko rin siya iniisip kasi busy ako sa pagpapatakbo sa farm na ipinasa sa akin ni Papa bago sila nag-migrate ni Mama sa Canada. Kaya ako na lang itong naiwan sa Pilipinas. Ngayon gusto niyang makipaghiwalay sa mismong pag-uwi niya. Sakto rin na tumawag si Mama para kamustahin ang aming pagsasama. Isang araw bago siya dumating, buong akala ng aking pamilya sa abroad ay magkasama kami ni Trixie, na umuuwi siya rito galing sa syudad. Pero napakaraming dahilan ng aking ginawa. Hindi lang malaman ni Mama ang katotohanan ngunit ngayon, humihiling na ng apo mula sa amin. Natandaan ko pa ang kanyang sinabi bago umuwi ang asawa ko rito. Anak, bigyan mo na kami ng anak ng asawa mo. Naiintindihan nga namin na hindi namin makausap-usap yung asawa mo kasi busy sa karir niya. Pero ikaw nakakausap ka namin. Baka naman bigyan mo na kami ng apo para may dahilan na kaming bumisita riyan. Ma, bata pa kami. Bata? 27 ka na. Si Trixie 25. Napakahirap ng mga anak kapag nasa 30 ng babae. Kaya ngayong bata pa kayo, sulitin nyo na. Anak naman, wala ka pa rin bang feeling sa ipinakasal namin sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Si Trixie ang pinili namin kasi alam ko na mabait ang batang yon. Nakikita mo naman kung paano siyang pinalaki ng kanyang mga magulang, di ba? Kesa naman pipili ka ng babae sa tabi-tabi. Peperahan ka lang. Si Trixie, maaari mong maging katulong sa pagpapatakbo ng farm mo. May alam yon kasi tumutulong yan dati sa mga magulang niya. Hindi yun maarte. Umigting ang aking panga at napapikit na lamang. Malaking bagay rin na may asawa na ako kahit wala siya rito. Kasi madali kong maitaboy ang mga babaeng balak pumasok sa buhay ko. Ngunit sa lahat ng babae, si Amara lang ang hindi naniniwala. Kaya napakalaking timing ang pagdating ni Trixie para maipakita ko sa kanyang ebidensya para tigilan niya na ako. Kinabukasan, nagising ako ng maaga dahil titingnan ko ang mga bagong harvest ng mga itlog sa poultry farm ko. Ilang tray din ang na-harvest ng mga tauhan ko kaya nang sumobra,
Ibinigay ko na sa kanila. Maraming salamat, sir. Tumango lang ako at naghugas na ng kamay. Sir! Nakita ko sa gilid ko si Manang Irinea na papalapit sa akin. Para siyang nagmamadali kasi paglingon ko, hingal na hingal siya. May problema ba, Manang? Nandito po si Ma'am Trixie. May dala po siyang maleta. Hinahanap ka po niya eh. Anong sasabihin ko? Umangat ang kilay ko. Hinahanap niya ako? Pupunta ako. Tinapos ko na ang paghuhugas ng kamay saka umalis na sa poultry farm para harapin ang prinsesa kong asawa. Nakita ko siya sa sala. Nakasuot pa ng shades. At ang kanyang maleta nasa sahig pa. Napatayo siya nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Isang buwan ang nakalipas mula nang pumunta ka rito ah. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Kumunot ang noo ko. Nandito ako para gampanan ang obligasyon ko sa'yo. Papayag na ako sa gusto mo. Bibigyan kita ng anak. Magiging asawa mo na ako kapalit ng paghihiwalay nating dalawa. Umigting ang aking panga. Hindi ako masaya sa narinig ko dahil alam ko kung bakit. Talagang atat na atat kang magka-boyfriend ha? Iba boyfriend mo pangit mong boss? Kaya isang pagtiisan ako? Nanlaki ang kanyang mga mata sa panlalait ko. Hoy! Kung makapangit ka naman, mabait naman yung boss ko. Kung sakaling maghihiwalay na tayo at liligawan niya ako, may chance siya sa akin. Kasi mabait siya. At isa pa, lilipas din ang kagwapuhan ngunit ang ugali hindi. Napabuntong hininga ako. O sige, sabi mo yan. Make sure na mabibigyan mo agad ako ng anak para makasama mo ng panot na yun. I can't wait to annul you, Miss Trixie. Kita ko ang gigil sa kanyang mukha ngunit hindi niya na ako pinatulan pa. Wala naman akong gusto sa babaeng ito. Kaya hindi ko na dapat binigdil ang dahilan niya. Kung magpapaligaw man siya sa panot na yon pagkatapos ng lahat ng ito, wala na ako dapat na pakialam. Ang mahalaga, maibibigay kong hiling ng aking ina na magkaroon ng apo. Sa kwarto ko inilagay ang maleta ni Trixie. May sarili naman siyang kwarto ngunit gusto ko lang idiin ang purpose niya kung bakit siya narito. Kaya kahit ayaw niya, kailangan niyang tiisin ang gusto ko para maibigay ko sa kanya ang gusto niya. Kailan ba natin gagawin? Walang hiya niyang tanong nang nasa hapagkainan na kami. Ito ang unang pagkakataong makasama ko siya sa hapag mula nang maikasal kami. Hindi nga siya maarte gaya ng sabi ng aking ina. Ang nasa hapag kasi namin ay mga ulam na galing din sa pananim namin. Ang alin? Sinulya pa niya ang kasambahay na naglalagay ng juice sa lamesa bago ko tiningnan. Nilakihan niya ako ng mata. Yung gusto mo, kailan? Kailangan mo munang maging asawa para naman gustuhin ko, Trixie. Hindi basta-bastang nangyayari yan. Kailangan may intimacy. Kita ko ang kalituhan sa kanyang mga mata, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Gusto kong gawin yon na hindi pilit, kaya huwag kang magmamadali, Miss Trixie. Mangyayari't mangyayari yan. Gusto kong ilabas ang anak ko na masaya, hindi galing sa sama ng loob. So anong gagawin ko rito kung ganon? O di maging asawa ko, ano pa ba? Hindi naman mahirap yun. Natahimik siya. Nagpatuloy na ako sa aking kinakain. Kung gusto mong mamasyal sa farm, ipapasyal kita. Alok ko pa nang matapos ako. Pagod ako, kapagod maglakad. Sasakay ka sa kabayo. Ani ko para wala na siyang magagawa. Dinala ko na siya sa kwadra. Kita kong pagkamangha niya sa mga kabayo. May iba't ibang kulay at may kanya-kanya ring nag-aalaga sa mga yon. Minsan inuupahan pa to para sa racing. Pero kadalasan, akin ang lahat ng ito. San ditong sasakyan natin? Tanong niya. Lumapit ako sa pinakahuli sa kwadra. Hinaplos ko ang katawan ni Legend. Ang pangalan ng aking kabayo na kulay puti. Ang ganda naman niya. Kumuha ako ng mansana sa basket at ibinigay kay Trixie. Ibigay mo kay Legend para magkasundo kayo. Kita ko ang bahagyan niyang pag-aalinlangan pero tinanggap niya pa rin ang mansanas at inilapit sa bibig ng kabayo. Nang kinain ito ng kabayo, napasigaw pa ang aking asawa kasi akala niya masasama ang kanyang kamay. Natawa na lamang ako. Alika na, mamamasyal pa tayo. Inilabas ko sa kwadra si Legend at nilagyan ng harness. Tinulungan din ako ng tauhan ko sa kwadra para madali kong mailagay ito. Nauna na akong sumakay bago nagbaba ng tingin kay Trixie. Nilahad ko ang aking kamay. Let's go. Napalunok siya. Ikaw na lang pala. Ayos na ako. Takot ka ba? Hindi naman. Takot ka ba na dumikit sa akin? Magdadalawang isip kang hiwalayan ako kapag nagdikit tayo?
May halong asar kong wika. Nakuha ko agad ang inis niya at agad tinanggap ang aking kamay. Hindi ako takot matutuloy ang hiwalayan natin, Japet. Anya nang nailapag ko siya sa unahan ko. Ibibigay ko naman yun sa'yo, kaya dapat makipag-cooperate ka rito. Ikaw ang may kailangan, di ba? Bulong ko sa kanyang tenga bago ko pinatakbo si Legend. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Trixie's Point of View. Kasabay ng pagtalon-talon ng pagtakbo ng kabayo ay ang pagtalon-talon din ng aking puso. Ramdam kong mainit na katawan ni Japet sa aking likod. Ang kanyang balat ay dumidikit din sa akin kahit ilang beses akong napalunok. Una niya akong iginala sa farm nila na may pananim. Namula ang mukha ko nang makita ko sila mama at papa roon na nakatayo sa unahan habang tinitingnan si papa na ginagamit ang machine para ma-harvest ang pinya. Maraming tao sa pinyahan kahit pulang-pulang mukha ko sa hiya. Uhay! Napabisita kayo, sir! Malisyosa ang ngiti ni mama. Ginagala ko lang ang asawa ko. Sagot ni Japet. Mabuti naman at umuwi ka na, Trixie. Nang may kasama ng asawa mo rito sa probinsya. Wika naman ng isang kasamahan ni mama. Hindi ako komportable sa ganitong usapan. Mabutit nagpaalam na sa Japet at tinakbo niya sa ibang kabayo niya. Marami kaming napuntahan. Mula sa taniman hanggang sa mga hayupan. Napuntahan ko. Namangha pa nga ako nang may nakita kong ostrich. Ang dami mong hayupan. Baka mamaya magpagawa ka na ng zoo rito. Wala sa sariling komento ko. Plano ko nga Bulong niya. Hindi na tumatakbo ang kabayo niya pero umabante pa rin kami. Pauwi na kami sa bahay matapos niya akong iginala. Nakakapagod man ngunit marami akong nadiskubre. Sobrang lawak pala ng farm ni Japet. Marami rin siyang tauhan. Negosyante talaga siyang tao. Nang nasa harapan na kami ng bahay, hindi na ako nakababa agad dahil may kumusyon sa entrance. Naunang bumaba si Japet. Manang, anong meron? Sa likod ng matanda, nakita kong pamilyar na babae. Umangat ang kilay ko nang makita ang babae sa babuyan nung una kong punta rito. Malaki ang ngiti sa kanyang labi. Sobrang sexy rin niya. Ang sikip ng saya niya. Hindi bagay sa bahay na pinuntahan niya. Hindi niya ako napansin kasi dumiretso siya kay Japet. Hi, Japet! Anong ginagawa mo rito? Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko. You know, Papa's inviting you for dinner. Kaya pinuntahan na lang kita rito. Baka naman pagbigyan mo na ako ngayon. Gusto ko makita ni Papa. Kita ko sa mga mata ng babae na umaasa talaga siya. Mukhang gustong gusto niya si Japet na kahit may asawa na ito, hindi pa rin siya umaatras. Maghihiwalay din naman kami ni Japet. Pwede niya namang sabihin paghintayin ako ng 1 taon o 2. Pero ngayong nandito ako, mukha namang hindi tama na nandito siya. Irespeto niya naman ang sarili niya. Pasensya na, Amara. Pinapasyal ko kasi ang asawa ko sa buong farm. Napawi ang kanyang ngiti. Ha? Binalingan ako ni Japet at hinawakan ng aking bewang para maibaba niya ako sa kabayo. Kita kong nagulat talaga ang babae na makita muli ako. Invited pala si Japet? Pwede naman siyang pumunta tapos ang pasyalan namin. Wika ko para naman hindi siya mapahiya. Kita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata pero si Japet agad pinatay ang pag-asa sa mata ng dalaga. I'm sorry, Amara. I'll just tell your father that I can't come. Kauuwi lang ng asawa ko. Hindi ko pwedeng palagpasin to. Napapitlag ako at gulat na bumaling sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha na nakatingin kay Amara. Sige. Pasensya sa istorbo kung ganon. At sinundan na lang namin siya ng tingin nang nagmamadali siyang naglakad paalis. Hindi makapaniwala akong tiningnan si Japet. Ginawa mo pa akong palusot Pwede mo namang paunlakan yun. Kapag naghiwalay tayo tapos hindi ka na gusto ng babaeng yun, kawawa ka. Bakit naman ako kawawa? Hindi ko naman siya gusto. Baka ikaw ang kawawa. Kapag hindi ako nakipaghiwalay, hindi mo na makakasamang panot mong boss. Kita ko ang satisfaction sa kanyang mukha nang makita na naiinis ako. As if namang gusto kong makasama si Sir Joel. Hindi ko nga yun pinaasa Hindi katulad niya na hindi man lang pinapahinto ang babaeng yun kasi punta pa rin dito ng punta kahit may asawa ng lalaking gusto niya. Naka-adjust agad ako sa unang linggo ko sa poder ni Japet.
Sa unang linggo ko, wala akong ginawa kung hindi ang gumala. Pagmasdan sa Japet na ginagawang trabaho niya at pagkainteresa ng pakainin ng mga manok na nangingitlog. Sa ikalawang linggo ko, nasiyahan ako mag-harvest ng mga itlog. Tuwang-tuwa pa nga ako na makitang nakakarami na kami ng tray. Auntie, di ba expert ka sa mga manok? Tanong ko sa namumuno sa poultry ni Japet. Umiihi po ba sila? Natawa naman siya sa sinabi ko. Hindi naman ako expert, iha. Ako lang ang namumuno rito. Baka sinasabay lang nila sa tain nila kung meron man. Bakit mo nga pala naitanong? Wala naman po. Kay ganda mo palang dalaga, ano? Kaya siguro kahit wala ka rito hindi ka kailanman pinagpalit ni Sir Japet. Kahit yung babae na punta ng punta rito, hindi niya ine-entertain yun. Napatingin ako sa kanya. Sino nga po pala yun? Si Amara yun. Matagal nang may gusto kay Sir. Anak yun ni Sir Amauro. Yung kakontrata ni Sir Japet sa pag-deliver ng mga pinya. Gustong gusto ni Sir Amauro si Sir para sa anak niya Kaya nang unang sinabi ni Sir na may asawa siya, hindi naniniwala. Wala ka kasi palagi. Pero ngayong nandirito ka na, baka titigil ng babaeng yun. Pero maghihiwalay naman kami. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ko dapat tinutulak si Japet sa babaeng yun kasi siya na mismong nagsabi na hindi niya yun gusto. Baka ayaw niya rin maging marahas kaya't hindi niya rin tinataboy lalo na't anak pala ng kasosyo niya. Hindi pa rin namin napag-usapan ni Japet kung kailan namin gagawin ang gusto niya dahil sobrang busy niya ngayong buwan. Hindi na rin ako nangungulit kasi hindi rin naman ako handa. Birihin pa ako tapos magpapaanak agad ako sa kanya. Naisip ko rin baka ayos na rin to nang makilala ko naman siya lalo. Kahit maghihiwalay kami sa huli, makikilala ko rin kahit saglitan lang ang pinakasalan ko. Na mapagkakatiwalaan ko siya sa ilalabas ko na bata. Sasama ka sa akin sa susunod na linggo. Ani Japet sa akin nang nasa kwarto na kami. Kahit iisa naman kami ng kwarto, hindi naman kami magkatabi. Sa isang buwan ko na rito, ako yung nakahiga sa kama niya pero siya sa couch. Kahit may pera naman ng lalaking to, nagtitiis siya sa couch niya. Nakaupo na siya sa kanyang couch at handa nang matulog. Nakokonsensya na nga ako. Parang ang bad ko na asawa. Saan naman? Tanong ko. Sa syudad, may party akong dadaluhan. Isasama kita. O sige. Matapos niyang sabihin yun, tumalikod na siya sa akin para humiga na sa couch. Pero hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Tumikhim ako. Japet. Nilingon niya ako. Bakit? Malaki naman yung kama. Dito ka na humiga. Nagulat siya sa sinabi ko. Tumikhim muli ako. Kwarto mo ito. Hindi ka dapat nagtitiis riyan. Ang liit ng couch Ang laki-laki mong tao. So, naawa ka na sa akin? Ha? Hindi. Sadyang malaki lang ang kama. Isang buwan ka nang nandyan. Ngayon ka lang yata dinadat na ng konsensya. Ngumisi siya at tumayo na dala ng kanyang unan at kumot. Umusog ako sa gilid para makahiga siya. Lumubog ang kama nang umupo siya. Nilapag niya ang kanyang unan sa kama at humiga na siya. Napalunok ako't nahiga na rin. Mabait ka ngayon Ayun lang ba to o dito na talaga ako? Ikaw ang bahala. Sabi ko't humiga na rin patalikod sa kanya at ipinikit ko ang aking mga mata. Matagal bago ako nakatulog. Hindi ako sanay na may katabi. Mula nang maging independent na ako, sanay na akong mag-isa. Kaya ngayon katabi ko ang pinakasalan ko 7 taon nang nakakalipas ng walang pagmamahal. Naninibaguhan ako. Pero kahit ganon, dinalaw pa rin naman ako ng antok. Masarap pa rin naman ang tulog ko kahit may katabi ako. Nagising nga ako na yakap na ang unan ko. Nakapikit pa rin ako pero napansin ko na hindi ito malambot. Pinisil ko ito. Ouch! Hala, nagsalitang unan. Ginawa ko ulit at nagmura ang unan na yakap-yakap ko dahil sa pagpisil ko. Kaya't unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Bumungad sa akin at ngising-ngisi na si Japet. Gising na siya. Good morning. Napakurap-kurap ako't unti-unting nagbaba ng tingin sa kanyang katawan. Nakayakap na pala ako sa kanya at ang unan ko ay ang kanyang bisig. Ang isa ko pang kamay nakapisil sa nipple niya para akong napaso.
Inalis kong sarili ko palayo sa kanya at agad bumangon. Hindi ko sinasadya. Nangyayakap ka pala. Sarap na sarap ka sa tulog mo. May problema ba ron? Mag-asawa naman tayo ah. Palusot ko't na palunok. Naramdaman ko rin ang pagtambol ng aking puso. Ang akala ko tatawanan niya ako pero sumeryoso ang kanyang muka. Sumang-ayon pa siya sa aking sinabi. Tama ka. Walang problema kahit yakapin mo pa ako araw-araw. Kasi mag-asawa naman tayo. Kaya bakit ka lumalayo? Hindi ko siya sinagot. Hahayaan kitang yakapin ako araw-araw. Kahit halikan mo pa ako, walang kaso yun. May karapatan ka sa akin kasi asawa mo naman ako. Normal lang yun, Trixie. Mahina akong napasinghap sa kanyang sinabi at hindi na talaga nakapagsalita. Ang mga sinabi niya na yon ay mas lalong nagpabilis ng tibok ng aking puso. Kahit na ipilit ko sa aking sarili na walang mali siya yun, nagkakamali siya dahil sa tono ng kanyang boses. Hindi lang yon, asawa ko siya. Hindi rin siya nakangiti nang sabihin yon ket tingin ko hindi rin siya nagbibiro. Pinilit kong baliwalain ang weird kong nararamdaman. Tingin ko naninibaguhan lamang ako kay Japet dahil nag-iba na siya sa paningin ko. Parang bigla siyang gumwapo. Ewan ko ba? Normal din ba to kasi asawa ko naman siya? Nakatanaw lang ako sa kanya habang tinutulungan niyang i-shave ang mga alaga niyang mga tupa. Hindi ako pumasok. Nanatili lang ako rito sa may gate. Hindi maiwasan ang aking mga matang mamangha lalo sa kanya. Ang dami niyang mga alagang hayop na sigurado ko na nagkakapera din siya. Lalo na sa balahibo ng tupa na yon. May paggagamitan yun Kaya siguro ang successful niya. Bukod ron, nakikita ko na nirerespeto siya ng mga tauhan niya. Kahit ako na wala namang ambag sa buhay ni Japet, nakabenepisyo. Alagang-alaga ako ng mga kasambahay dito. Sobrang bait nila sa akin. Prinsesang-prinsesa ako kahit hindi naman ako naging asawa ni Japet. Kaya naiintindihan ko na nagustuhan siya ng babaeng yon kahit na may asawa na siya. Gusto niya pa rin. Nang lumingon si Japet sa akin, agad akong napaiwas ng tingin. Nanlaki ang aking mga mata at napasapo sa aking dibdib. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang gusto nang lumabas sa aking katawan. At teka, bakit ako umiiwas? Nararamdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking puso. Trixie, binalingan ko siya. Wala na siya ron sa mga tupa niya dahil nakalapit na siya sa akin. Ang maliit na gate na lang ang nakapagitan sa aming dalawa. Nanonood lang ako, wala akong kailangan. Talaga? Hindi mo ba binibisita ang asawa mo? Uminit lalo ang pisngi ko. Mali ba yun? Ikaw nang nagsabi na mag-asawa tayo. Ang dami mo sinasabi. Makaalis na nga. Dapat ko na talagang tigilan tong paghahanap ng mga mata ko sa kanya. Nababaliw na yata ako. Kinukumpirma ko lang naman itong namumuong damdamin sa puso ko. Baka naman wala lang ito. Baka may sakit lang ako sa puso. Ngunit hindi pa ako nakakalayo. Hinila niya na ako para iharap sa kanya. Bumagsak ako sa kanyang katawan. Teka! Hindi mali yun. Pero ayaw ko namang manghula. Anong ibig sabihin nito? May gusto ka na sa akin? Ha? Wala akong gusto sa'yo, no? Naku, hindi pa naman mapupunta sa langit ang mga sinungaling. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi. Hindi ako nagsisinungaling. Bitawan mo na ako, babalik na ako sa bahay. Sasamahan na kita kung ganun. Gumapang ang kanyang kamay patungo sa aking kamay at pinagsalikop niya ito. Mas lalo lamang nagwala ang puso ko. Mukhang kailangan ko na yata magpa-check up. Delikado na to. Naisipan kong iabala ang sarili ko sa ibang bagay para lang maibsan naman ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ngayong nasa salan na kami. Hindi man kami magkatabi kasi may kamiting siya sa kanyang laptop. Panay naman ang tingin niya sa akin at malisyoso pa ang tingin niya. Sinubukan kong ignorahin yon pero sa tuwing napapatingin ako sa kanya, sumisilay ang ngiti sa kanyang labi. Ano bang problema mo? May kamiting ka riyan, di ba? Aalis ako rito. Banta ko. Hindi ba pwedeng titigan ng asawa ko? 7 taon kitang hindi nakasama. Gusto ko lang namang tumingin. Maganda ka pala? Sobra pa nga Halos lumuwa ng mata ko sa bigla niyang papuri. Parang may paru-parong lumilipad sa aking tiyan. Nang makita niya ang reaksyon ko, ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang laptop at dun na sumeryoso. Nagpa-schedule na tuloy ako ng check-up sa puso kasi baka iba na to. Halos nahihirapan na akong makahinga. Kaya't nagpa-schedule ako 1 araw bago ang sinasabi na party ni Japet sa syudad.
Kailangan na bumalik na ito sa normal bago pa mahuli ang lahat. Kamusta, Dok? May sakit po ba ako sa puso? Mamamatay na ba ako? Tanong ko sa doktor sa kanyang private clinic. Hindi ko na magawang magpaalam pa kay Japet kasi maaga siya sa farm niya. Kaya't ako nilang itong nagpunta rito. Base naman sa ikinuwento mo at sa examination natin, wala namang mali sa puso mo. Ha? Paano ito? Hindi ako halos makahinga. Ngumisi ang doktor. Hindi ka ba makahinga ngayon? Nakakahinga pero kapag dun sa... Wala kang sakit sa puso, Miss Trixie. Hindi man ako eksperto sa ganito pero tingin ko, in love ka sa asawa mo. Nalaglag ang aking panga. Ho? At normal lang naman yun. Ibig sabihin, mahal mo ang asawa mo. Hindi ako nakapagsalita. Binigay niya sa akin ang kopya ng resulta. Wala nga akong sakit sa puso. Ano kayang gamot nito? Tulala akong lumabas sa klinik. Sinapo ko ang aking puso. Hindi ko na naramdaman ang mabilis na pagtibok. Normal ito. Sinapo ko rin ang aking pisngi. Hindi rin naman mainit. Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Trixie! Napatingin ako sa tumawag sa aking pangalan at napasinghap ako nang makita kong paglabas ni Japet sa kanyang kotse. Ang aking nananahimik na puso bigla na namang nagwala. Agad ko siyang pinatigil. Huwag ka lumapit! Tumigil siya at nag-alala akong tiningnan. Bakit? Bakit ka nga pala nandito? Nag-alala ako kasi sabi ng kasambahay umalis ka raw para magpa-check up. May masakit ba sa'yo? Oo, at mawawala lang ito kapag hindi ka lalapit. Ngumuso siya sabay kunot ng kanyang noo. Alam ko na walang sense ito. Kahit ako, nabobobo na. Pero ayoko sa ganito. Baka magdalawang isip pa ako na hiwalayan siya. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Bumibilis ba ang tibok ng puso mo kapag lalapit ako? Paano niya nalaman? Umangat ang sulok ng labi niya nang napagtanto niya na tama siya. Kaya kahit sinabi ko na ayoko siyang lumapit pa rin siya hanggang sa hindi ko na mapigilan. Paglapit niya, hinapit niya ang aking bewang kit na bitawan ko ang envelope na resulta ng aking pagpapacheck up. Para akong hindi makahinga sa sobrang lapit namin. Ano ba? Hindi ako makahinga. Walang gamot dyan sa sakit mo. Huwag mo nang hanapan ng solusyon. Bistado ka na. Huwag kang mag-alala. Sasaluhin naman kita. At bago pa ako makapag-react, inanggulo niya ng kanyang sarili at pumikit para halikan ng aking labi. Tuluyan na talaga akong nanghina sa kanyang ginawa. Tahimik akong sumama sa kanya pauwi habang si Japet ay ngising-ngising aso na. Pulang-pula pa rin ang aking mukha ngayong papauwi na kami. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang kanyang halik. Dumoble pang hiya kasi nahuli kami ng doktor na lumabas sa klinik niya. Ganito pala kapag may asawa na? Ganito ba talaga o baka naman iba sa amin kasi after 7 years ko pa nararamdaman. Kasi nakasama ko na siya ngayon. Hindi kita hahayaang mapunta sa kalbo na yun. Yun ang wika ni Japet pagdating namin. Hawak niya pa rin ang kamay ko at ang kasambahay na nakakita. Pasekretong kinikilig. Ha? Binabawi ko ng sinabi ko. Hindi kita papayagang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako sumagot. Kasi ako man, parang ayoko na rin. Nagbago ng isip ko. Ang tagal mo sa poder ng boss mo pero hindi ka nakaramdam ng ganyan, di ba? Sa akin lang. Wala sa sariling tumango ako. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo. Pareho lang tayo. Walang lunas kung hindi ang magsama tayo habang buhay. Bumiyahe kami sa syudad ng gumabi. Imbis mag-book kami ng hotel, dinala ko na lang ang asawa ko sa kondo ko na hindi kalayuan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Bigla tuloy akong nahiya kasi maliit lang naman tong kondo ko. Ayos lang ba sa'yo rito? Tanong ko sa kanya. Pinagmasdan ni Japet ang buong kondo unit ko. Dito na ako nanirahan magmula nang magkolehiyo ako hanggang sa nagtrabaho. Ang kondo na ito, bigay ng pamilya ni Japet matapos ang kasal namin. Dito ka nakatira? Oo, maliit lang ito pero kasi nagsasayang ka lang ng pera kung mag-hotel pa tayo. At saka, 2 naman ang kwarto ko. Pwede ka rin sa isa. Tinaasan niya ako ng kilay. Bakit dun pa ako sa isang kwarto? Akala ko ba magkatabi na tayo? Baka atakihin ka sa puso niyan. Napairap ako. Baka kasi gusto mo nang mapag-isa pero malaki naman ang kama ko. Ano nga palang susuotin bukas? Wala akong gown pero meron kaming mga dress. Ginagamit ko minsan kapag may party sa work ko.
Umupo si Japet sa sofa, tinapik niya ang tabi niya. Alika rito, mag-uusap muna tayo. Nag-uusap na tayo, di ba? Gusto kong pag-usapan ng mga bagay-bagay, Trixie, tungkol sa ating dalawa. Napalunok ako ron. Desidido na ako. Hindi na ako papayag na makipaghiwalay sa'yo. Papayag ka ba ron? Hindi agad ako nakasagot. Gusto kong pagtibayin ng kasal na meron tayo. Gusto kong mas kilalanin kita kaysa pagbigyan kang kumilala ng iba. Hahayaan kitang kilalanin ako, Trixie. Payag ka ba? Lumapit ako sa kanya, tumabi ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi mo, wala nang lunas dito sa nararamdaman ko. At ikaw na rin ang nagsabi na pananagutan mo ito. Kaya't susubukan ko ang gusto mo. Pumungay ang kanyang mga mata. Really? Oo, yun ay kung seryoso ka. Seryoso ako. O sige, hindi na ako makikipaghiwalay. Dumating din sa kondo ko ang susuotin namin ni Japet para bukas. Nalaman ko na anniversary ng isang kumpanya na kasosyo ni Japet at imbitado kami. Formal ito kaya't ang damit na natanggap ko ay isang simple ngunit mamahaling gown na kulay itim na backless. Samantalang kay Japet naman ay black tuxedo. Nakahanda na rin ang heels na susuotin ko at ang mga accessories. Bagay na ikinabigla ko. Hinanda ko na yan para makatulog ka ng maayos ngayong gabi. Ani Japet at hinapit na ako sa bewang. Matulog na tayo. Magpapaganda ka pa bukas. Tumango ako at sumama na sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagtungo kami sa venue kung saan gaganapin ang anniversary party. Garden ang tema ng kanilang venue kaya't pagpasok namin ni Japet, nakita agad namin ang malaking fountain at may bulaklak sa gilid. Dumaan pa kami sa isang arch bridge na may umaagos na tubig sa ilalim. Hawak ko ang braso ni Japet habang binabati namin ang mga nakakasalubong namin. Mr. Japet, it's a pleasure to meet you. Ito na bang sinasabi mo na asawa mo? Sumalyap sa akin ng isang matandang lalaki. Tumango si Japet. Yes, Mr. Lim, she's my wife, Trixie Lopez. Nice to meet you, Iha. Napakaswerte mo at isang Japet Lopez ang iyong naasawa. Ilang taon na ba kayong kasal? 7 years, sir. Sagot ko na may ngiti sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala. Parang binilang pa niya sa utak niya kung anong edad kami ikinasal. Hindi na naituloy pang pag-uusap dahil tinawag ang matanda. Nagpaalam naman kami ni Japet at nagtungo na kami sa aming upuan. Gandang-ganda kami sa lugar. Magandang setup ng party. Alas 5 pa lang ng hapon kaya't kita pang nagagandahang mga bulaklak. Hindi ko akalaing malaki palang industriya ang kinabibilangan ng aking asawa. Dati kasi iniisip ko na probinsyano lamang siya na mahilig sa mga hayop. Bago ko pa siya naging asawa, madalas ko siyang nadadatnan sa mga babuyan habang tumutulong ako kila mama at papa dati. Maswerte nga raw siguro ako. Hindi ako nakapunta sa lalaki na cellphone lang ang inaatupag. Walang plano sa buhay at tamad. Kaya naiintindihan ko na kung bakit sinabi ng iba kung gaano ako kaswerte. Trixie! Napalingon ako sa tumawag sa aking pangalan. Nakita ko si Sir Joel. Gulat na gulat siya habang papalapit sa akin. Suot niya ay tuxedo na kulay red at halos mapanot na nga siya gaya ng nilalait ng aking asawa. Sir! Hindi ko akalaing makikita kita rito. And you look beautiful. Thanks. Sino kasama mo? Pwede ba kitang makausap? Ang akala ko sa susunod na taon pa kitang makikita. But you're here. Bago ko pa masagot si Sir Joel, may isang kamay ang naglahad sa kanya. Napaangat ng tingin si Sir Joel dito. Mr. Japet, you're here. Tuwang-tuwang wika ni Sir at agad dinanggap ang kamay ni Japet. Hindi ko akalaing makikita kita rito. I hope nakita mo yung proposal ko about negotiating. Alam mong gusto ko ang mga katulad mo sa negosyo. Matalino. Who's with you, by the way? I'm with my wife. Sagot ni Japet at agad akong hinawakan sa balikat. Nakatayo kasi siya samantalang ako nakaupo. Bigla na lang siyang sumulpot. Nakaupo lang siya kanina habang kausap ang kasama pa namin sa table. Nalipat ang tingin ni Sir Joel sa akin. Your wife? Yes, Mr. Joel. This is my wife, Trixie Lopez. Kita kong natigilan si Sir. Hindi siguro niya inaasahan na si Japet ang asawa ko. Magkakilala pala sila ni Sir.
And I think you were my wife's former boss? Yes, I am. Well, excuse me. Tipid na ngumiti si Sir Joel at umalis na. Bumuntong hininga si Japet at bumulong sa akin. Nandito palang manliligaw mo ah. Hindi ko manliligaw yun. Manliligaw pa lang. Hindi na mangyayari yun kasi hindi na tayo maghihiwalay. Humalik siya sa aking pisngi at bumalik na sa pagkakaupo sa aking tabi. I enjoyed the rest of the party. Kahit formal ang kanilang party, nagawa ko pa ring i-enjoy lalo na ang kanilang mga food. Pinagpiestahan ng aking asawa kaya't hinayaan ko muna sila. Nagtungo ako sa mga nakahilerang dessert at pumili ng masasarap. Nagulat ako nang may kumalabit kaya't nilingon ko ito. Hi! Bumungad sa akin si Amara. Hello? Nagulat ako. I guess you're startled by my presence? My dad is invited kasi, kaya ako nandito. Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Tungkol sa asawa mo. Sumeryoso ang aking muka. Bakit natin siya pag-uusapan? Please? Pagsusumamo niya. Nagulat ako sa desperadang mukha na kanyang pinapakita. Bumuntong hininga ako at tiningnan siya. Okay, sige, mag-usap tayo. Dinala ako ni Amara sa tahimik na hardin na may 2 swing. Umupo siya sa isa kaya ako naman sa kabila. Tiningnan ko siya. Anong pag-uusapan nating tungkol sa asawa ko? Napalingon siya sa akin. Do you love him? Why do you ask? Balik kong tanong sa kanya. Kasi mahal kong asawa mo. Hindi na ako nagulat. And I want him too. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam ko namang mukha akong desperada sa paningin mo eh. Siguro gigil na gigil ka na dahil pinipili kong hindi dapat. I don't have a choice. Gustong-gusto ni Papang maging parte ng pamilya namin sa Japet. Wala siyang pakialam kahit may asawa na siya. My dad said that I'm more worthy than you. Naiiwan ka ng asawa mo kasi anak ka lang ng farmer. Anak ka lang ng tauhan. Pinakasalan ka lang kasi para sa lupa. Itatakwil ako ni Dad kung hindi si Japet. Aalisan niya ako ng mana kung hindi si Japet. Unti-unting nanlaki ang aking mga mata. Lalo na nang tumayo siya at lumapit sa akin para lang lumuhod. Amara! Lumuhod siya lalo sa aking harapan. Trixie, pahiram naman ng asawa mo. Kailangan ko lang kumbinsihin si Dad eh. Kailangan ko lang ipapaniwala sa kanya na nakuha ko na si Japet. Napatayo ako sa kanyang sinabi. Bakit ko ipapahiram ang asawa ko sa'yo? Hindi bagay ang asawa ko, Trick. Alam ko, okay? Wala na akong choice eh. Ayokong mawala ng mana. I like your husband, pero hindi ko gusto itong ipinagagawa ni Dad sa akin. Pero wala na talaga akong choice. Please, pahiram siya sa akin. Kahit maghiwalay muna kayo ng ilang taon, ibabalik ko siya sa'yo kapag naibigay na ni Papang mana. Bumigat ang aking puso sa narinig. Isang katangahan itong nasasaksihan ko ngayon. At talagang nagmamakaawa pa talaga siya. Maghanap ka ng lalaki. Mahal ko yung asawa ko. Hindi ko siya ipapahiram kahit sa'yo. Pasensya ka na, Miss Amara. Tapos na yung usapan natin. Nilagpasan ko na siya at babalik na sana sa party ngunit nagsalita muli siya. Kung hindi ka papayag, si Daddy ang lalapit sa'yo. Nanlamig ako. Kaya pasensya ka na agad. Kumuyom ang kamao ko at iniwan na siya ron. Nawala na tuloy ako ng gana hanggang sa natapos ng party. Nang bumalik na kami sa kondo, tahimik din ako. May problema ba? Tanong ni Japet nang nakapambihis na kami ng pantulog. Nasa kwarto na rin kami at handa nang humiga sa kama. Tumango ako. Wala, napagod lang sa party. Gusto kong sabihin sa kanyang tungkol kanina pero baka sabihin niya ito sa kasosyo niya na papa ni Amara at gugulo pang lahat. Importante pa naman ang negosyo ni Japet. Ayokong maapektuhan yun pero hindi pa rin ako mapakali. Naku, matutulog lang pala tayo buong magdamag eh. Plano pa naman sana kitang ipasyal. Natawa ko't ipinatong ang 2 paa ko sa kama at niyakap ang aking tuhod. Ngumuso ako. San mo naman ako ipapasyal? Halos napasyal ko na lahat ng lugar dito sa syudad, lalo na nung nag-aaral pa ako. Lumapit siya sa akin at gigil na niyakap. Aray ko, ano ba?
Napatili na lang ako nang humiga siya sa kama at nasama ako kaya't napayakap ako sa kanya. Nagkatinginan kami pagkatapos at natawa siya. Ang sungit-sungit naman ng asawa ko. May problema siguro to. Wala nga. San ba tayo gagala? Sa ibang bansa. Doon ako natigilan. Huh? Nakapunta ka na ba ng Singapore? Umiling ako. Hindi pa. May business meeting ako ron. Dadalhin kita at pagkatapos ipapasyal kita. Kailan? Sa susunod na linggo. May passport ka naman, di ba? Meron. Then, it's settled. Sa ngayon magpapahinga muna tayo para makapaghanda tayo sa ating pag-alis. Hindi ako nakatulog sa gabing yon dahil nasa isip ko pa rin ang nangyari kanina sa party. Hanggang ngayon ay nasa utak ko pa rin ang sinabi ni Amara na pinipressure siya ng kanyang ama na kunin si Japet. At kapag hindi niya nagawa, ako ang kakausapin ng kanyang ama. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko rin alam kung kailan niya ako lalapitan. Ayokong matakot kasi sobrang illegal ang plano niyang gawin. Anong gagawin ng kanyang ama? Pipilitin akong hiwalayan si Japet para sa anak niya? At sasaya kaya ang anak niya kapag nangyari yun? Baka magalit lang si Japet. Putulin pa ang koneksyon nila. 2 oras lang ang tulog ko at maaga ring nagisingkit habang tulog pa si Japet. Naisip ko na bumaba muna para magtungo sa coffee shop na nasa building lang din ng kondo ko. 6:00 pa lamang ng umaga pero malalim na agad ang aking iniisip. Nawala na nga ang aking antok sa pag-inom ko ng kape pero lumulutang pa rin ang aking isipan. May pumasok sa coffee shop na isang lalaki. Base sa kanyang itsura, hindi nalalayo ang kanyang edad sa aking mga magulang. May hinahanap siya sa buong paligid hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa akin. Kinabahan ako nang bigla siyang lumapit. Bigla akong binuksan ang phone ko at agad pinindot ang record bago ito ipinasok sa bag. Umayos ako ng upo. Miss Trixie, humigpit ang hawak ko sa kape ko. Kilala niyo po ako? Of course. Why would I not know you? Asawa ka ni Japet Lopez. Pwede ba akong umupo? Hindi niya inintay ang aking sagot at naupo siya sa tapat ko. Ako nga pala si Amauro del Rosario. And you already know my daughter, right? Nakausap mo raw kahapon. Ano bang gusto niyo? Alam mo naman na malaking tulong ang asawa mo lalo na sa pagde-deliver. Sayang si Japet eh. Gustong gusto ko siya maging parte ng pamilya ko kasi napakagaling niya sa negosyo. Hanggang ngayon nasasayangan pa rin ako na ikaw ang pinili ng pamilya niya. Imbis na ang anak ko. Wala ka namang naitutulong sa asawa mo. Hindi kayo nagsama ng 7 taon. Kaya siguro naman hindi na mahirap sa iyo ang gusto ko. Gusto kong hiwalayan mo ang asawa mo. Matanda ng mga magulang mo, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Ngumisi siya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Kilala ako sa buong probinsya. Hindi man kasing sagana ng negosyo ko kaysa kay Japet. Marami akong koneksyon. Pinagbabantaan mo ba ako? Gusto ko lang ng maayos na pag-uusap sa iyo, iha. Gusto kong iwan mo si Japet. Ibigay mo siya sa anak ko. Hindi tayo magkakagulo. Hindi magugulo ang buhay ng pamilya mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong malaman ang desisyon mo, iha. Naglabas siya ng envelope at ipinakita sa akin ng isang papel. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko na annulment papers ito. Pirmahan mo na ito ngayon mismo. Bawal yung ginagawa mo. Sino ka para magpapirma sa akin ng annulment? Lahat naman ay magagawa ng paraan, iha. Hindi ka lang mulat kasi wala kang pera. Pirmahan mo kung gusto mo ng tahimik na buhay. Nagpalingalinga ako sa buong coffee shop. Wala pang masyadong tao sa coffee shop na ito. Ibinili ko ang tingin sa papel na may lamesa na. Tiningnan ko si Sir Amauro. Naghihintay pa rin siya ngayon. Kaya para hindi na siya maghintay, itinapon ko ang natitirang kape ko sa annulment papers. Napatayo siya sa aking ginawa kasi mainit ang kape at natalsikan siya. Gulat na gulat niyang tiningnan ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Subukan mong galawin ang pamilya ko. Alam na agad kung sinong may sala. Ipinakita ko sa kanyang phone kong nakarecord. Salamat sa record na ito ha. Binalik ko sa bag ko ang phone ko saka tumayo na para umalis. Kaso nang lalabas pa sana ako sa pinto ng coffee shop, bigla nilang gumalaw ang paligid. Ang akala ko wala lang yon pero bigla nilang naghulugan ng mga chandelier ng coffee shop.
at nataranta ang mga staff. May lindol! Bumilis ang tibok ng puso ko at kahit yumayanig na ang inaapakan ko, nagawa ko pang lumabas kasi naisip ko agad ang aking asawa na nasa kondo ko pa. Nahilo ako bigla at nagpanik pa dahil marami na ang nagsisilabasan sa mga building. Marami na rin mga bumubusina mula sa mga sasakyan at may nahulog pang materyales mula sa mga building. Japet! Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lindol pero alam ko na malakas ito. May nahulugan ng semento mula sa pader ng isang building. Ang kalsada nabiyak at meron ding mga nasugatan. Isa na ron si Sir Amauro na lumabas pala ng building at nahulugan siya ng malaking semento sa paa. Kaya kritikal ang kanyang kondisyon. Agad akong lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba, sir? Wala pang nagtatawag ng ambulansya dahil sa sarili nilang takot. Kahit kabang-kaba ko para kay Japet, nagawa ko pa rin tumawag ng ambulansya. Hello po, emergency dito sa 101 condo sa labas ng coffee shop. May nahulugan po ng semento galing sa building. Papunta na po kami riyan. Ibinaba ko agad ang tawag. Bakit? Napapikit si Sir Amauro na halatang nahihirapan. Dumudugo kasi ang kanyang binte pero ayoko namang makialam kasi hindi naman ako doktor o nurse. Kanina pinagbabantaan pa kita. Ngayon gusto mo akong tulungan. Iiyak si Amara kapag nalaman niyang critical kayo. Sagot ko sa kanya. Natigilan siya ron. Ang anak niyo, sinabi niyang itatakwil mo raw siya at hindi bibigyan ng mana kapag hindi niya makukumbinsi si Japet sa kanya. Hindi niya gusto yon pero nagmakaawa siya sa akin para sa'yo. Nagmakaawa siyang hiwalayan ko si Japet kasi yun ang gusto mo. Mahal ka ng anak mo. Sana pahalagahan mo rin ang nararamdaman niya. At isa pa, dahil sa ginawa ko ngayon, may utang na loob ka na sa akin. Kita ko ang konsensya sa kanyang mga mata. Magsasalita na sana siya kaso biglang may nagsalitang iba. What? Nagulat ako sa pagsulpot ni Japet. Kinabahan ako bigla. Anong sabi mo, Trixie? Mabutit dumating ng ambulansya pati na rin ang mga rescuers. Kaya't nakuha na rin si Sir Amauro at inilayo ko na si Japet. Kasi mukhang wala na si Lindol ang isipan niya. Ayos ka lang? Saan ka nung lumindol? Tanong ko. Nakababa na ako kasi nawala ka sa tabi ko Ano yung narinig ko? Totoo ba yun? Nagmakaawa si Amara sa'yo? At bakit nandito si Sir Amauro? Kinausap ka niya? Tumango ako. Oo, pero tinanggihan ko naman siya, Japet. Tinapunan ko pa nga ng kape yung annulment na pinapapirmahan niya sana. Hinawakan niya ako sa kamay. Hindi ko rin hahayaan na hihiwalayan mo ko. Huwag ka mag-alala. Puputulin ko ng connection ko kay Amauro. Ha? Di... Inalok ako ni Joel Chu, ang dati mong boss ng negosasyon. Nakalimutan mo ba na mas malaking tao yun kumpara kay Amauro? Namilog ang aking mga mata. Ha? May gusto yun sa akin. Mas mahalaga sa isang katulad niyang negosyo. Alam niya na asawa na kita. At sa pagkakakilala ko, hindi siya ganun. Hindi ko siya nakitang nilapitan ka pa niya ulit matapos niyang malaman na ako ang asawa mo. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Marami ang naapektuhan sa lindol sa syudad. Kaya ang mga harvest ng mga farmers na pagmamayari ni Japet, dinonate ito sa mga walang makain. Pati na rin ang maraming tray ng itlog, dinonate din. Sumama rin ako kay Japet nang nag-donate siya ng maraming sako ng bigas at mga groceries, bagay na ikinamangha ko lalo sa aking asawa. Tumulong din si Amara kaya't nasiyahan ako nang makita siya. Kamusta na yung papa mo? Tanong ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Nginitian niya ako pagkakalas niya. Salamat sa iyo Nagkakaayos na kami ni Papa. Okay naman na siya. Nasa ospital pa rin pero forever nang mawawalang binti niya. Patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko noong mga nakaraang linggo Pati na rin si Papa, sana mapatawad mo. Alam ko namang nagsisisi na yun. Kung hindi ka niya pinuntahan hindi sana siya mapuputulan ng binti. Nalungkot ako dun sa balita. Bakit ka nandito kung ganun? Dapat kasama mong papa mo. Gusto ko ring mag-donate. Kawawa yung mga tao Nakita ko sa news. Lumindol din naman sa probinsya natin ngunit hindi kasing bagsik dito. Tayo lang din naman ang nagtutulungan kaya tumulong na tayo. Ilang buwan bago nakarecover ang syudad. Sa pagtulong-tulong ng mga mamamayan na may kayat ng gobyerno, mabilis na nakamove on ang lahat sa yanig na saglit lang pero malaki ang napinsala.
Magpapasko na! Excited kong sabi sabay halik sa asawa ko na ngayon ay antok na antok pa rin. 5 buwan na ang nakalipas magmula nang mangyari ang lindol. December na ngayon at excited ako na gumising kasi magde-decorate ako ng Christmas tree. Noong September pa sana ako pero nabisi ako sa ibang bagay. Kaya ngayon pa lang. Masaya ka yata ngayon? Aba syempre, magde-decorate ako ng malaking Christmas tree. Tutulungan mo ba ako? Bumangon siya paupo at nag-inat. Ngayon na ba? Oo, ngayong 8:00. Malaki kasi ang Christmas tree na binili ko kaya aabot ng ilang oras bago matapos. Magpapatulong din ako sa mga kasambahay. O sige, tutulong ako pero bago yan, halik muna ulit. Tinapik niya ang pisngi niya. Ngumuso ako saka hinalikan siya sa pisngi. Niyakap niya ako kaya sabay kaming bumagsak sa kama. Matulog na muna tayo, mamaya na yung Christmas tree. Alam mong nabitin pa ako kagabi. Makahulugan niyang wika. Uminit ang pisngi ko kaya't humagalpak siya ng tawa at ako naman ngayon ang pinuno niya ng halik sa buong mukha. Normal na sa mag-asawang mag-honeymoon. Naibigay ko ang aking virginity nang magtungo kami sa Singapore. Ilang months matapos lumindol sa Pilipinas. Kagabi, may nangyari sa amin kahit pagod ako. Excited pa rin ako kasi gusto kong mag-decorate. Bitin ka pa ba talaga kagabi? Ilang beses na nga yun eh. Pinaglololo ko mo talaga ako, Japet. Biro lang. Alam ko namang pagod ka kaya wala muna ngayong araw. Bumangon na tayo at sabihin tayong maligo. Mahina ako siyang hinampas sa tiyan niya kasi alam kong ibig sabihin nun. Sabi ng pagod eh. Maliligo lang. Depensa niya at napatili ako nang iniangat niya ako na parang bagong kasal at patakbong dinala sa banyo. Masaya na ako na ang 7 taon naming kasal ay nagpatuloy sa ganito. Imbis na maghiwalay, mas pinili naming pagtibayin ito at mas kilalanin namin ang isa't isa. Ngayon, masasabi ko na nakontento na ako sa aking buhay. Masaya ako bilang asawa ng aking pinakapoging farmer na businessman sa buong probinsya. At handa na akong harapin pa ang mga hamon namin sa buhay bilang mag-asawa, kasamang magiging mga anak namin. Wakas!